Masaganang araw sa ating lahat. Ako ulit si Engineer Robert ng RAM E-Solutions at welcome back sa ating RAM episode number 3 para sa ating microcontroller series. So nung nakaraang episode, nagkaroon tayo ng discussion kung ano yung Arduino boards natin. Particularly yung ating Arduino Uno, Nano at Mega. So nakita natin ano yung mga components niya, paano siya gumagana, paano siya pinoprogram, paano siya winawire para makagawa tayo ng ating iba't ibang prototypes ng iba't iba nating mga projects. So ngayong episode naman, i-discuss natin yung ating ESP32. Tara, samahan niyo ako! So ngayong episode, pag-aaralan naman natin yung ESP32. So meron tayo dito yung pinakasikat natin na variant ni ESP32. So ano ba yung components na bumubuo sa ating ESP? So kung makikita natin, meron tayo dito mga pins katulad ng ating Arduino Uno, Nano at iba pang mga development port. Meron din tayo dito mga USB port, meron din tayo dito reset button, meron din tayo mga chips, at meron din tayong mga voltage regulators at kung ano-ano pa. Tingnan natin muna yung kanyang pins. So katulad ng ating Arduino Uno, Nano, Mega na meron siyang pins sa kaliwat kanan niya, ganun din si ESP32. Pero ang kakaiba dito kay ESP32, gumagamit siya ng tinatawag nating GPIO pins o General Purpose Input-Output pins. Ano ba yung pagkakaiba ng GPIO sa digital at analog pins? Kung matatanda natin last episode, sabi natin ang digital pins, kaya niya mag-output ng digital signal, kaya niya mag-input ng digital signal. Samantalang si analog pin, kaya lang niya makapag-receive ng analog signal. So, dito naman sa ESP32, kapag sinabi natin General Purpose Input-Output pins, pwede natin i-configure yung mga pins natin to act as if isa siyang digital or isa siyang analog pin. Kaya lahat ng mga pins natin dito, pwede natin gamitin to input or to read analog signal and to output analog signal as well. Ngayon, kung makikita natin, unlike kay Arduino Uno, na makikita natin yung board sa labas, no? Dito, meron siyang pinaka-cover, meron siyang shielding. So, dual purpose yan. Una, ang purpose niyan is to reduce yung ating heat na na-generate ng ating chip. Kasi sobrang bilis kasi ng chip nito, no? Isa-isahin natin mamaya ano yung mga specs pa nito. So, to cover up yung ating heat, no? Makapag-dissipate, makalabas agad yung heat dun sa ating chip. Ginagamitan siya ng metal shield, no? At the same time, ang purpose niyan is to reduce yung tinatawag nating electromagnetic interference. Para hindi basta-basta makapasok yung noise dun sa ating chip. That could cause malfunction, that could cause bug doon sa ating execution or dun sa ating chip mismo. Makikita din natin dito, meron din siya ng ating mga voltage regulators, no? Very typical sa lahat ng mga developmental board natin na meron siyang mga built-in na voltage regulators. Ngayon, ang kakaiba lang dito kay ESP32, unlike kay Arduino Uno na nag-work at 5 volts, no? Si ESP32 is running at 3.3 volts. So, mas mababa yung kanyang voltahe na ginagamit. Therefore, kapag gumawa tayo or nag-design tayo ng mga prototype or ng mga projects natin, kailangan natin consider that we can only use 3.3. Bakit? Kasi meron tayong mga output devices minsan na hindi kaya paandarin ng 3.3. But there's a workaround dun sa mga ganung bottlenecks or sa mga ganung problems natin. So ano-ano pa yung mga common specs na makikita natin dito kay Arduino or rather kay ESP32 na wala kay Arduino Uno. So unang-una, yung mga memory niya. So marami kasing type ng memory. Nandiyan si SRAM, si flash, no? Overall, kapag tinignan natin, mas malaki yung memory na meron kay ESP32 compared kay Arduino Uno, Nano, and Mega. Okay, ano ibig sabihin nun? We can therefore upload larger and complex programs or instruction kay ESP32 na hindi kaya ni Nano, ni Uno at ni Mega. No? Meron din siyang capability to connect sa ating mga Wi-Fi. Okay, so may built-in Wi-Fi ito. Kaya makikita natin, ito meron siyang tinatawag natin na PCB antenna. Okay, so kasama na or naka-built-in na yung antenna natin dito sa ating development board. Nawala kay Arduino Uno. So kung gusto nating makapag-connect ng Arduino Uno, Nano, Mega sa ating Wi-Fi, kailangan natin gumamit ng separate Wi-Fi module. Dito, hindi na. Naka-built-in na siya. Also, nakaka-connect din to sa Bluetooth. Okay, so hindi din katulad ni Arduino
Nano Uno Mega na walang built-in na Bluetooth functionality, siya meron na din. So we can directly connect it sa mga devices natin like laptops, phones na meron ding Bluetooth capabilities. Meron din siyang BLE na tinatawag or yung Bluetooth Low Energy, which is another variant of the Bluetooth technology but utilizes much less energy. So napakaganda niya sa mga IoT systems kung saan nagko-conserve tayo ng energy. Halimbawa, meron tayong mga IoT systems that is running using batteries, no, para mabawasan yung ating consumption. Next, we also have our DAC and ADC port or rather DAC ADC pins. So meron tayong tinatawag na analog digital converters and digital to analog converters. So those converters, no, yun yung nagko-convert ng signal natin from analog to digital and vice versa. Okay, so hindi katulad ni Arduino Nano, Arduino Uno na walang built-in na DAC and ADC. Okay? And meron din siyang multiple na I2C, SPI at saka UART pins. Hindi katulad ni Uno na tigi-tigisa lang. Okay. So, napakaganda pala. Kung ikukumpara natin, napakaganda pala or napakalaki pala ng advantage ni ESP32 over Uno and other microcontrollers. Yes, and even the price point is very competitive. Kasi etong mga ganitong boards, no, may built-in Wi-Fi, can run basic AI models, no, can run different programs, no. Nasa worth 200 to 300 pesos lang siya. So kapresyo lang siya ng mga Arduino clones natin, no. Kasi kapag kinumpara natin ESP32 versus yung genuine na Arduino boards, medyo pricey, nasa range ng 1,000 to 1,500 yung mga genuine na Arduino boards natin. Samantalang si ESP32 is very cheap. At the same time, sobrang dami ng mga functionality niya. Now, kung ganun pala kaganda si ESP32, bakit pa natin inaaral or ginagamit si Arduino Uno, Arduino Nano? Okay? So, unang-una, mas compatible kasi, or in terms of compatibility, mas mataas yung compatibility ng mga Arduino boards natin. No, lalo-lalo na kapag halimbawa, nag-install tayo ng mga IDE natin, no? Mas native yung experience kapag gumamit tayo ng mga Arduino boards natin. Unlike kay ESP32, which is ituturo natin mamaya, na meron kayong mga konting kailangang install na drivers and board. Pero, after that, kapag natutunan nyo na siya, napakadali na niyang gamitin. Kasi, napakadami na niyang function. Same lang siya kung paano nyo siya pinoprogram, paano pinoprogram si Uno, paano pinoprogram si ESP32. Halos parehas lang. No, may mga built-in functions lang, may mga built-in na variable names lang, mga reserved keywords lang na wala si ESP32 na meron kay Arduino Uno. Pero nonetheless, halos parehas lang siya. So, tingnan natin, paano ba natin gagamitin yung ating ESP32 using our Arduino IDE. So, hindi natin kailangan gumamit ng iba pang IDE. Parehas tayo ng gagamitin na IDE. Tara, let's dive dito sa ating PC, sa ating laptop. Tingnan natin, turo ko sa inyo kung paano i-install yung mga kailangan nating dependencies para magamit natin yung ating ESP32. Let's go! So let's go. The first thing to do is install our ESP32 sa ating boards manager. So just go to our boards manager and then search for ESP32 and then hit install. So hintayin lang natin siyang mag-install. So marami siyang mga i-install ng mga dependencies. And then after installing our ESP32 board, let's go to the CP210X driver. So ito yung link niya sa taas. I will also give the link in the comment section. So select the necessary driver for you. Since we are using Windows, I will click Windows driver for CP210X. Then after that, go to your downloads and then extract natin yung kailangan nating version. So we are using x64, so let's extract that and then extract. After extraction, pwede natin i-run yung ating application na yan, so yung x64 installation app natin, and then hit next, accept, next, and then we are done. And then to ensure na talaga na-install yung mga kailangan nating drivers and board, we can go to our Arduino IDE and then let's select our board. So select nyo yung ating COM9 or kung saan man kumonek yung ating ESP32 and then search ESP32 space dev space module and then go to get board info. Kapag may lumabas na board info, kahit unknown board, it's okay. Ibig sabihin, connected na yung ating PC or yung ating laptop sa ating ESP32. And then what we can do to truly see kung gumagana na yung ating mga dependencies is mag-upload tayo ng mga basic code lang. Like yung ating Blink code last time sa ating
episode 2. But this time, i-modify natin siya dahil wala tayong LED built-in na variable name sa ating ESP32. Gagamit tayo ng GPIO2 since yung ating GPIO2 ay connected in parallel sa ating built-in LED. But what we can do is actually connect another external LED para din makita natin siya na kasabay, nag-on, nag-off yung ating built-in LED dun sa ating GPIO2. So, let's wait for it to upload. So, mabilis lang yung mag-upload dahil basic pa lang yung code natin. And then, tingnan natin ano yung magiging itsura niya in real life. So, eto na ngayon yung naging result nung ginawa natin kanina. So, meron tayong digital write, 2, high, delay 1000, digital write, 2, low, and then delay 1000. So, makikita natin, meron siyang umiilaw dito na kulay blue na LED. So, yun yung tinatawag natin na built-in LED niya, no? Mag-on, mag-off, mag-on, mag-off every 1 second. So, kung gusto ninyong kontrolin to, katulad ng pinakita ko sa schematic diagram kanina, pwede nyo ting gamitin na gumamit tayo ng external resistors and external LED. So, let's try to do that. So, ito yung circuit natin, following our schematic diagram na pinakita ko. So, makikita natin, nakaparallel lang yung ating dalawang LED na yan. Every time na mag-on yung ating LED built-in or yung ating built-in LED, umiilaw din yung ating LED na connected dun sa D2. Ibig sabihin, directly connected kasi, no, yung D2 dun sa ating LED na built-in. Okay, so, ganun lang kadali. Halos parehas lang, no, nung code nung ating ginawa last week. But this time, eto, gamit na natin ESP32. Sir, parang parehas na naman sila ng naging output. Yes, but for now, eto muna yung pinakita natin. Next episodes or next series natin, magkakaroon tayo kung paano natin gagamitin yung ating ESP32 sa mga IoT projects natin. Halimbawa, instead of LED simply flashing on and off, on and off, on and off, what we can do is turning on an LED from our cell phones. Okay, so parang maganda yun, no? Mula sa cellphone natin, meron lang tayo mobile app na gagamitin. Pagka pinindot natin siya turn on, magte-turn on din yung ating LED. And iba pang mga devices natin. So let's try to do that. So, ilalagay ko na lang dito lahat ng list and links ng mga specifications na ating ESP32. Kasi, ito pa lang yung isa sa mga variants natin ng ESP32. Meron pa tayo ngayon yung mga bagong labas natin, ESP32 S3, S2, C3, C6, no? Meron din tayong ESP camera at kung ano-ano pa mga variants ng ESP32. Yung iba dyan ang kagandahan, merong mga built-in na mga sensors. No? May mga built-in na temperature sensor, merong mga built-in na Hall effect sensor, may mga built-in na mga touch sensor, at kung ano-ano pa. So, explore nyo din siya. No? I will give links siguro kung saan nyo siya pwedeng mabili. Yung surebull, kumbaga, ng mga buyer or mga suppliers natin. Kung saan tayo pwede makabili ng mga trusted natin ng mga ESP32. Okay? So, if you have learned anything from this video, like and share this video and also i-follow nyo na din si RAM-E Solutions para lagi kayong updated sa iba't iba nating mga projects. So, next week, baka hindi tayo magkaroon ng episode ng ating microcontroller series. We will launch our new series about different sensors, different actuators, and even yung ating IoT series. So, mga next episode natin, tungkol na siya sa Internet of Things. So, paano natin nakokontrol yung mga bagay-bagay using our mobile apps, using cell phones, using web dashboard, and control multiple devices at the same time. So, if you have learned anything, again, like and share this video, follow our official Facebook page, RAM-E Solutions, and thank you very much. See you next episode.